Rene, pagkatapos mong maghugas, linisin mo rin ang sahig at bodega. Opo, Chef. Tatapusin ko po ang lahat. Chef, maaari po ba ninyo akong turuang gumawa ng tinapay? Tagahugas ka lang, Rene. Huwag kang mangarap na maging panadero. Sinabi ni Chef Damian na tagahugas lang ako at hindi ako magiging panadero. Hindi diploma o uniforme ang gumagawa sa mahusay na panadero. Igalang mo ang sangkap at ang mga taong kakain nito. Hindi pa rin tama ang timpla. Susubukan ko ulit hanggang makuha ko ang tamang lasa. Anak, ito na ang pagkakataon mong baguhin ang buhay natin. Gintong pugon po ang itatawag ko rito. Ano ba to? Wala na tayong paninda. Malaki matatalo natin. Sir, meron po akong sariling recipe. Maaari po akong gumawa ng pansamantalang produkto. Hindi natin kailangan ng recipe ng isang tagahugas. Hayaan mo siyang gumawa. Wala na tayong ibang pagpipilian. Opo, sir. Salamat po. Hindi ko inaasahang makagagawa ng ganito kasarap na tinapay ang isang tagahugas. Sarili ko po itong recipe, sir. Ilang linggo ko po itong binuo. Napakasarap. Hindi nga ako makapaniwala. May natitira pa ba? Bibili sana ako para sa buong pamilya. Naubos na po ang unang batch pero gagawa po kami ulit. Sige, maghintay na lang ako. Salamat po sa pagintindi. Fresh pa rin po yan. Salamat din. Gagawin nating opisyal na produkto ang gintong pugon. Magiging panadero ka at bibigyan kita ng bahagi sa bawat mabibenta. Maraming salamat po, sir. Narito po ang kopya ng recipe. Kapag nalaman ng mga tao na tagahugas ang gumawa nito, bababa ang tingin nila sa bakery. Ako ang ipakilala nating gumawa. Sabihin nating tumulong lamang si Rene sa testing. Paraminin niyo ang produksyon. Ako ang haharap sa mga customer. Akala ko ba ako ang ipakikilala na gumawa ng gintong pugon? Ilang buwan kong binuo ang recipe na ito mula sa aking karanasan bilang profesional na panadero. Ako ang gumawa niyan. Bakit niya inaangkin? Sir, ipinangako ninyo ang posisyon ko at bahagi sa bawat mabibentang tinapay. Empleyado ka lamang. Anumang recipe na ginawa mo rito ay pag-aari ng kumpanya. Magpasalamat ka dahil hindi pa kita pinatatanggal. Hindi si Rene ang gumawa ng gintong pugon. Nagkukunwari lamang siya ang may-ari ng recipe. Alam ninyong ako ang bumuo niyan. Gusto mo lang sumikat gamit ang tagumpay ng bakery. Ito ang kwaderno ko, pero tinanggal nila ang mga pahinang may pangalan ko. Chef, akin ang kwadernong yan. Ibalik ninyo sa akin. Pag-aari na ito ng bakery. Maaari ka pang makasuhan sa pagtatakang nakawin ng recipe ng kumpanya. Hindi! Akin yan! Nakita sa locker mo ang nawawalang mamahaling sangkap. Hindi akin yan! May naglagay yan sa locker ko! Tinanggal ka na sa trabaho. Wala kang matanggap na sahod o separation pay. Walang maniniwala sa isang tagahugas laban sa may-ari ng pinakamalaking bakery sa lungsod. Hindi ninyo mababago kung sino ang tunay na gumawa ng recipe. Rine, narinig ko ang plano nila. May larawan at kopya rin ako ng listahan ng mga sangkap. Patawad, natakot akong magsalita at mawala ng trabaho. Salamat, Liza. Malaking tulong ang mga ebidensyang iyan. Maaring ninakaw nila ang kwaderno, pero hindi nila kayang nakawin ang kaalaman at sipag ko. Ibinenta ko ang lumang radyo. Bumili tayo ng maliit na oven at mga unang sangkap. Magsisimula tayong muli, tay. Dalawampung piraso na, anak. Sana maubos mo ang lahat. Dadalhin ko po ito sa palengke. Dito tayo mugling magsisimula. Baka marumi ang tinapay mo, sa bangketa mo lang ibinebenta. Malinis po itong ginawa. Maaari po ninyong tikman. Hindi na, salamat. Sige po, salamat. Napakasarap nito! Bibili ako ng 3 pa para sa mga apo ko. Maraming salamat po. Kayo ang una kong customer. Ang sarap! Mga kasama, tikman nyo ito. Bakit sa bangketa mo lang ibinibenta ang ganito kasarap na tinapay? Nagsisimula lang po ako muli matapos mawala ng trabaho. Ganito maingat gawin at ibalot ni Rene ang tinapay na dinarayo ngayon sa terminal. Bumalik ako dahil hinahanap ito ng buong pamilya namin.